Aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakilang sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po, Ama, sa biyaya ng kaligtasan at salamat po, Diyos, sa kairamong buhay sa amin. Dalayo, Ama, ng kahapon, itutulios ka na may kalakasan at ang aming pagsasalunan sa salita mo, nawa po'y Diyos na nalitan ng imana at kamalaghan. Ama, may sakit, Ama, yung pagalingin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng aming mga kaibigan ay tutunin sa pangalan ni Jesus. Diyos, punungin ang kalwalatian mo ang lugar na ito para sa papunan. At gamitin mo kahit sa libo and powerful and beautiful kasama
the Lord Jesus Christ according to St. Mark, chapter 3, verses 20 to 35. Mark, chapter 3, verses 20 to 35. Ito ang pagkakasabi, pag-uwi ni Jesus, muling nagkakatipon doon ang napakaraming tao. Kaya hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya ay nasisiraan ng Panginoon. Sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem. Sinasabihan siya ni Beelzebul na kapagpapalaya siya ng demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga at sabi niya, paano mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, mawawasak ang kaharian iyon. Kapag naglalaban-laban ang mga kaanib ng isang sambahayan, magkakawatak-watak ang sambayang iyon. Gayon din naman, kapag kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili at nagkakabahagi ang kanyang mga kampon, hindi siya magtatagal at yun na ang kanyang magiging wakas. Hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang taong malakas. Maliban kapusin muna siya kapag siya'y nakatapos na sa kapalamang makapagnakawan ang kanyang bahay. Tandaan niyo ito. Maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkakasala ng walang hanggang kasalanan. Sinabi ito ni Jesus sapagkat sinasabi ng mga tao na siya'y sinasapian ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at itinatawag siya ng oras na iyon. Ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Sino ang aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang aking mga kapatid at aking ina. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Palakpakan natin si Lord. Magandang hapon po sa inyo lahat. Lahat po na sumagot, answered prayer na. Kaya po natin tayo maupo sa napakagandang presensya ng Diyos. Ayan. Naupo na sila. Naupo na kayo. Napaka-traffic dahil fiesta doon sa daanan ko. Kaya medyo nag-delay po ako. Kahapon naman, nandun ako sa inyong bayan, sa Talisay. Nag-delay din ako kasi umuulan, baka naman
doon ko sa may doon sa dinadaanan. Kaya, 2 araw ako natiling ngayon at saka kahapon. Diba? Pero sa kabila ng lahat, panay ang dasal ko. Sabi ko, Lord, paratingin mo ako sa oras at dumating na nga po tayo sa lahat sa Panginoon. Amen po ba? Kasi there is power in prayer. Amen. Mahina. Amen. Amen. So nakita ko, sabi ko, ang mission pa naman doon hanggang alas 6. Diyak papasok ako ng bago mag 5 o'clock, kaya abot na abot ka ako. Amen po ba? Amen. At happy anniversary sa inyo sa next week. Next week. Kung luluubin ni Lord. Ano? God's will. Okay? So, aking pong pag-uusapan na tayong mga Kristiyano ay mga tinawag ng Diyos to commit ourselves in true unity. Christians are committed ourselves to true unity. Tunay na pagkakaisa. Kasi mayroong hindi tunay na pagkakaisa. Yung hindi tunay, yung halimbawa, kagaya nila, nagkakaisa sila rito sa ating gospel, di ba? Ano pinagkakaisahan nila doon? Si Kristo'y kanilang pinipersecute. Si Kristo'y pinagbibintangan nila na inaalihan, sinasabihan ni Beelzebul. At ang mga tao na nakikinig sa mga religious leaders ng Judaism Church. At sabi ng mga tao, si Kristo ay nasisiraan ng bait. Sa inyo ba may nasisiraan ng bait? Pag ang tao nasisiraan ng bait, pakilala ay pinapatay, di ba? May nasiraan sa inyo ng bait, di ba? So, ano po yun? Kasi hindi alam ng tao at nagaganap sa kanya kapag nasisiraan ng bait. Nasisiraan ba kayong bait? Mga kapatid kay Kristo, grabe yung pagpanuluya sa ating Panginoon. Diba? Mga tao sinasabihan si Kristo, inaalihan o ang tawag nito, nasisiraan ng bait. Kaya naman, dumating doon ang kanyang ina at mga kamag-anak. Wala pong kapatid sa laman si Jesus. Tandaan niyo po yan. Sabi ng Biblia yan, the only begotten Son of God. Nag-iisa siya. Kaya nasabi ng Panginoon dito, sabi doon sa pagtipon sa mga tao, o sinabi ng mga tao sa Panginoon, Panginoon, dumating po ang inyong ina at mga kapatid. Dumating po ang inyong ina at mga kapatid. Ang kapatid na babae, kapatid na lalaki ni Jesus. Alam niyo po, sa Hudyo. Sa Hudyo po, mayroong salitang isa na salitang A-H. Sabihin niyo, A-H. A-H. Ang word po nun, Sabihin niyo nga. Ang ibig sabihin po ng sa translation, pwede pong kamag-anak, pwedeng kapatid, malapit na kaibigan, yung po ang translation. Kaya lang pagdating po sa nag-translate ng Bible, ginamit nila kapatid. Pero ang katotohanan, hindi po mga kapatid ni Jesus yun. Sila ay mga kamag-anak ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kamag-anak. Kaya nga sabi ng Panginoon, nagtanong siya, sino ang aking ina at mga kapatid? Hindi naman sa pagkakasabi, sabi ng mga tao, Panginoon, dumating po, nasa labas naghihintay sa inyo ang iyong ina, at mga kapatid. Ang tinutukoy na kapatid doon, hindi lang kamag-anak, kundi yung kagaya nating mga kapatid kay Kristo. Magkakapatid tayo. Kaya tingnan niyo po doon sa Bible, nung si Jesus ay muling mabuhay, according to Gospel, according to St. John, sabi ni Maria Magdalena,
tawag ay guro. Hahawakan sana ni Maria Magdalena si Jesus. Ngunit ang sabi ni Jesus sa kanya, huwag mo muna akong hawakan, touch me na. Parang sigatong salita. Ngunit hindi pa touch me na. Tapos sabi niya, sapagkat hindi pa ako nakarating sa Ama, at inyong Ama, ang inyong Diyos, at aking Diyos. Mga kapatid. So, sabi ni Jesus, sa halip ay pumunta ka sa aking mga kapatid. Sabi ni Jesus, kay Maria Magdalena, sa halip ay pumunta ka sa aking mga kapatid. At pagkasunod ko doon, sabi doon, at pinuntahan ni Maria Magdalena ang mga alagad ni Jesus. So, ang tinutukoy na kapatid ni Jesus, mga alagad niya, mga followers niya, mga tagasunod niya. Kagaya na sabi ko kanina, magandang hapon sa inyo mga kapatid. Dahil tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo. Amen. So, kasi may mga ibang sekta na nagtuturo na may kapatid si Jesus. Wala po. Kasi pag sinabi niyo may kapatid si Kristo, lumalabas na hindi siya Diyos. Bakit, Brother Rex? Sapagkat ang Diyos po ay nagbibigay satisfaction sa buhay ng isang babae. Kaya po si Mama Mary, matapos na dalhin niya si Kristo sa kanyang sinapupunan, na-satisfy na siya at hindi na po sila nagsama ni St. Joseph sa halip sa baron siya tumira sa kanyang alagad na minamahal na si John de Minabe. Diba? Kasi pag nasa akin ng Diyos, wala ka nang hahanap-hanapin pa. Sipin mo, tinaglay ni Mama Mary si Jesus, pagkatapos na siya sa yung lukuban ng Espiritu Santo, ano ang nangyari? Pumunta siya sa kanyang pinsan na si Elizabeth, na nagdadalang tao na kay Juan Bautista ng 6 na buwan. At nang dumating si Mama Mary, na tinanggap niya yung alok ng anghel na magdadala siya ng isang sanggol na lalaki. Tandaan niyo, lalaki. Hindi gano'n. Lalaki. Hindi gano'n. So, pagdating doon ka sa bahay ni Elizabeth, nanay ni John the Baptist, ay nagagalaw ang batang si Juan Bautista sa tiyan ni Elizabeth. Bakit nagagalaw? Sapagkat ang dinadala ni Mama Mary ay Diyos na pwedeng makipag-usap kahit nasa sinapupunan pa lang ay maaaring makausap ng Diyos na makapangyarihan. Ito daw ay connected sapagkat si John the Baptist ay may misyon. Siya yung magiging unang magsusugo at magbabautis mo sa lahat ng tao pati kay Kristo. Kaya makikita niyo po mga kapatid. At mula noon, sinasabi ng banal na aklat, si Mama Mary ay nasatisfy ang kanyang buhay at mula noon siya ay tumira sa kanyang sa alagad na minamahal ni Jesus. Yung pong alagad na minamahal ni Jesus na ang pangalay si John, si San Juan, the Evangelist, ay siya po'y kamag-anak ni Mama Mary. Si John, si James, at si magkakamag-anak po yun, mga kapatid. Pag pinag-aaral mo, ilang ba ang Maria sa Biblia? 5, hindi lang 7. Napakaraming Maria. May ibang kapag-anak na Maria. May kinalaman ako ng Maria. Wala akong meron pa. So yung po mga kapatid, kaya medyo ng apologetic po tayo kasi tayo mga Katoliko, we believe that
wala pong kapatid si Kristo, hindi para ang Diyos. Ang Diyos po na si Kristo ay nagbibigay ng satisfaction guarantee sa buhay ng tao. Kaya pag sumaating mismo ang Diyos, tayo mapalad tayo. Hindi naman natin nakita si Kristo. Hindi naman natin nahawakan si Kristo. Hindi naman natin nakahalubilo si Kristo. Hindi naman natin nakasalo si Kristo. Pero naniniwala tayo. Kaya sabi ng Bible, mapalad ang mga taong nagtitiwala, sumasampalataya kahit hindi nakita ang ating Panginoong Jesus. Kung ngayon nga, nananampalataya lang tayo through His Word, sa Kanyang salita, nasasatisfy na tayo. Gaano pa kaya kung sinapupunan mo si Kristo, si Mama Mary, sinapupunan si Kristo? Kaya sinabi ng Bible, Blessed Virgin Mary is full of grace. Full of grace, according to Luke chapter 1. Puno ng grasya. Bakit? Sapagkat the grace of God is Jesus Christ. Ang grasya na binigay sa atin ng Diyos ay ang Panginoong Hesus Kristo. Ayun. Kaya, mapalad po tayo. Amen po ba? Sabi ng John chapter 1 verse 12, mga kapatid. John chapter 1 verse 12, sila lamang nanalig, sumampalataya, nagtiwala, tumanggap kay Kristo, ang binibigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila lamang nanalig, sumampalataya, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng Diyos, ang binibigyan karapatang maging mga anak ng Diyos. Kung paano, Brother Lex, yung hindi tumanggap kay Kristo, yung mga nagre-reject, tinatanggap ng Kristo bilang tao lang, hindi Diyos. Hindi po sila ating kapatid. Kaano yung ibang mga sekta na hindi tinatanggap at hindi nila kinikilala ng Diyos si Kristo, hindi po natin sila kapatid. Ano ang tawag natin sa kanila? They were our neighbor. Sabihin nyo, neighbor. Ulitin nyo. Kaya sabi ng second commandment ni God, pinaka-unang commandment that you shall love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Yun ang pinaka-unang utos, di ba? Sa summary ng Ten Commandments. Dahil ang Ten Commandments ay mula unang utos hanggang ika-4 na utos para sa Diyos lahat yun. Pagdating sa ika-5, tungkol sa tao na yun. Yung ika-5 utos, igalang nyo ang inyong ama't ina, mga anak. Ang ika-5 utos sa 10 utos ng Diyos, igalang nyo ang inyong ama at ang inyong ina. Pag hindi nyo ginalang ang inyong ama at ina, nagkakasala kayo at pag namatay ang taong lumabas sa 10 utos, impyerno sila. Mahina. May tao. Yun po. So mula unang utos hanggang ika-4 na utos para sa Diyos, mula ika-5 hanggang ika-10 para sa tao. Kaya ang summary, ang unang utos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Yun. That you shall love your neighbor as yourself. Pangalawa yun. Never. Hindi po sinabi, and you shall love your brothers and sisters. Ang sabi ng ika-2 utos, and you shall love your neighbor as yourself. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kasi hindi lahat tayo'y magkakapatid. At ang ating mga kapatid, sila lamang naniniwala, tumanggap, sumampalataya, at kinikilalang si Kristo ang ating Diyos at tagapagligtas. Amen. Kaya mamahalin natin lahat ng tao, pero higit ang pagmamahal sa mga kapatid. Kaya po sa gospel,
Yung tinutukoy na mga kapatid, ayun po yun. Hindi kapatid na literal na kapatid sa laman. At bakit pumunta doon yung mga pinsan at kasama si Mama Mary? Bakit? Sapagkat para sunduin si Kristo, para kunin si Kristo, dahil ang sabi nila ay nasisiraan ng bait si Jesus. In other words, blood is bigger than water. Mahalaga yung pagmamalasakit sa isa't isa, lalo na kung magkakamag-anak tayo. Kailan kayo nagpapaalaala sa mga magkakamag-anak pag may nakalibing na o nakapurol na? Kailan nyo dinadalaw ang inyong kamag-anak nagkakatipon-tipon kapag mayroong patay? Sana kung malakas pa ang isa't isa, sa kanyo dalawin. Hindi yung magkakatipon-tipon kayo dahil patay. Sabi ng Bible, makinig kayo. Si Jesus, nung sunduin nila, nung puntahan nila, nasa Capernaum. Pero ang sinilangan ni Kristo bayan ay Nazaret. Bakit nandun siya? Sapagkat hindi siya ikilala ng kanyang mga kamag-anak sa Nazaret, sa sariling bayan. Kaya dahil siya'y mag-start ng missionary journey, nag-stay siya sa Capernaum, sa tabing dagat. At kailan dinalaw nung silang mga kamag-anak na nag-reject kay Kristo, maliban kay Mama Mary, noong mabalitaan nila nasisiraan ng bait si Jesus. At ganun din tayo minsan. Kapag may kamag-anak kayo at nabalitaan, may nasisiraan ng bait yung kamag-anak, puntahan namin. Kung kayo na nasisiraan ng bait, saka pupuntahan. Ganun ba ang mga Kristiyano? Kung kayo na may patay na yung kapatid nyo, patay na yung kamag-anak nyo, saka yung pupuntahan. Hindi. Because blood is bigger than water. Mas mahalaga yung concern, yung pagmamalasakit sa isa't isa. Hindi dahil may patay o may nangyayari ng matinding problema, kundi dapat nagmamahalan talaga sa isa't isa. Give time. Magbigay ng panahon. Kailan nyo pa pupuntahan, doon papasok ang kasabihan. Ano ba ang saysay ng damo kung wala na ang kabayo? Sino kabayo yun? Ano sabihin niya si Vice Ganda? Pumihit Jesus. Pumihit Jesus. Hallelujah. Kaya mahalaga po, mga kapatid Kristo, tayo ay committed para tayo maghatid ng tunay na pagkakaisa. And always remember, mga kapatid, tandaan niyo po, that the will of God leads to true unity. Ang tunay na kalutuban at ang kalutuban po ng Diyos ay naghahatid ng tunay na pagkakaisa. Ano po ba ang kalutuban ng Diyos? Ang kanyang mga salita. The will of God is the word of God. Ang kalutuban po ng Diyos ay ang mga salita niya. Kaya kung gusto niyo makasunod sa kalutuban ng Diyos, pag-aralang mabuti ang Biblia at isabuhay para makasunod tayo sa kalutuban ng Diyos. Kasi may nagtanong sa akin niya na brother or sister, sabi niya, brother Rex, paano ako makakasunod sa kalutuban ng Diyos? Paano kayo makakasunod sa kalutuban ng Diyos, mga bata? Paano? Sa pamagitan ng mga salita ng Diyos. Kaya mahalaga, hindi puro text, hindi puro cellphone, hindi puro laro, hindi puro gadget, at nagpukulong. Alam mo, mayroon po akong nagpa-counsel o humingi ng payo sa akin ng isang pamilya. Then sabi niya, brother Rex, tulungan mo naman ako ipanalangin yung aking mga anak. Kasi yung aking anak, brother Rex, hindi ko na makausap, laging nakakulong sa kwarto, ay magbibinatanas siya.
Kukulong ba kayo sa kwarto? Hawak ang cellphone? Kaya sabi ko, sabihin niyo brother, sa mag-asawa, huwag niyo iskilala yung pintuan para check niyo yung anak. Kung anong ginagawa nyo, baka nagsusugal na kasi sa internet maraming sugal. May sabong dyan, may video dyan, may mga games dyan na mayroong kaya-kaya. Sugal yun. Maraming scammer dyan. Maraming exploited yan. Mga bomb at kung ano-ano pa. Naku, pag hindi nyo ginabayan yung inyong anak. Yan po ang danger sa ating mga kabataan nyo. At anong nangyari po doon sa pamilya yun? Sabi niya, brother, panalangin mo. So, pinapanalangin ko lagi. Minsan, binusampung bigla yung kanilang kwarto. At nagulat po yung nanay at tatay noong pamilyang yun. Kasi yung pong binatil yung anak, ubos na yung lipstick at makeup ng nanay niya. Yung pala, nagkukulong sa kwarto kasi nag-i-imagine na siya'y babae. Yan, possess ng evil spirit. Tandaan niyo po, homosexuality is a spirit from demons. Kaya pag po napuposes ng evil spirit, tandaan niyo, ang lalaki, nilikha ng Diyos na lalaki, ang babae, nilikha ng Diyos na babae, hindi pwede magpaalipin ang isang tao sa ibang espiritu. Amen? Amen. Kaya ano sabi nung tatay, nung nakita niya yung anak niya, ubus na yung lipstick, ubus na yung powder, yung makeup ng nanay niya. Sabi nung tatay niya, anak, bakit mo naman ako inubusan? Puses na rin pala yung tatay niya. Hallelujah. Even spirit na rin pala yung tatay niya. Kaya pag hindi mo kaya na alam, ano ba? Oo nga po. Kaya pag hindi po tayo naging aware, hindi natin alam yung masamang espiritu tulad ng pinta kay Kristo. Sabi ng mga religious leader, yung mga yung mga sacerdote ng Judaism Church, kasama na po yung leader na tinatawag na scribes and Pharisees. Sabi nila, si Kristo nagpapalayas ng demonyo. Dahil sinasapikan ni Beelzebul. Si Beelzebul po, prinsipe ng mga demonyo. Ibig sabihin, si Beelzebul po ay si Satanas mismo. Sabagat si Beelzebul po, ang tinawag na prinsipe ng mga demonyo, ay yung mga demonyo po yung mga followers ni Satanas. Sino yung Beelzebul? Si Satanas. Kaya sabi ni Kristo, tinawag niya yung mga tao at sinabi, paano mangyayari ang isang tao si Satanas ay nagpapadayas sa kanyang sarili? Paano nga naman yun? Kaya sinabi ng Panginoon, kapag naglaban-laban ang mga mamamayan sa isang kaharian, magtatapos na yun, mapapasak na yun. At kapag naglaban-laban na makampo ni Satanas, sinabi ng Biblia, yun na ang kanilang magiging wakas. Kaya doon pumasok, at sabi ng Panginoon, ang sino mang nagkakasala sa Espiritu Santo ay nagkakasala ng walang kapatawaran. Blasphemy. Bakit? Sapagkat sila mismo mga religious leaders ng Church of Judaism ang siyang nagbibintang kay Jesus. Nagkakasala sila ng kasalanan walang kapatawaran. Kaya pag tayo pinanlait ng lingkod ng Diyos at hinawak natin ang mga santo at santa at ang Panginoong Jesucristo mismo, nagkakasala tayo ng kasalanan walang kapatawaran. Kailan tayo matatawarin ng Diyos kapag inamin mo ang iyong kasalanan? O anong iniisip nyo? Ubus na yung make-up, ubus na yung lipstick.
magkakapatid. Basta panindigan nyo, lalaki kayo. Sabi nyo, lalaki ko. Okay, so yung po yun mga kapatid. So ano dapat natin tandaan? Number one, hawak sa baywang. Number one, hawak sa baywang. Okay, number one po mga kapatid, that the will of God leads to unity. First is, true unity is always guided by the Holy Spirit. Ang tunay pong pagkakaisa ay laging gabay ng Espiritu Santo. Kapag po tayo ay nagkakaisa ng totoo, ibig sabihin, it is guided by the Holy Spirit. Pero kung ang pagkakaisa, nag-away-away, nagkakasundo nga, pero para labanan, o siraan ang isang tao sa demonyo po yun. Amen. Kaya po, makikita po natin sinabi ng Biblia, doon sa ating gospel na sinabi, kaya sinabi ng Panginoon, hindi po si Beelzebul ang nagpuposes kay Kristo. Si Kristo'y may kapangyarihan galing kay Yahweh El Shaddai. Kapangyarihan kaya sa Ama. Amen! Sabagat ang kapangyarihan ni Satanas ay naghahabit ng pagkakabahagi. John chapter 10 verse 10. Naparito si Satanas upang magnakaw, magwasak at pumatay. Ngunit naparito si Kristo upang ang mga tupa ay magkamit ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Amen. Secondly, true unity is built on truth and goodness, mga kapatid. Ang tunay na pagkakaisa, na dahil sa gabay ng Espiritu Santo ay nangyayari, ito ay nakapundasyon sa tama at mabuti. Truth and goodness. Sa katotohanan, sa tama, hindi sa mali. Ang pinaninindigan ng tao na kakaisa dahil nililid sila ng Espiritu Santo, pinaninindigan nila yung tama. Hindi yung mali. Hindi naman nagkakaisa na yun. Ang bayan ng bansa natin para i-push ang mali. Ano yung mali? Divorce. Hindi sa Diyos yan. Pero nagkakaisa sila. Saan galing pagkakaisa yun? Hindi sa Diyos. At maliwanag yun na ang divorce ko pag na-approval, masisira ang pamilya. At ang apektado yung mga kabataang tulad nito. Kasi yung nagpupus dyan, ang iniisip lang nila at sarili nilang kaligayahan. Sariling kaligayahan. Hindi iniisip yung pamilya. Mahalaga po ang pamilya. Kung halimbawa mang sila ay nag-asawa, hindi nagkasundo, ang i-apply nila yung annulment, hindi divorce. Annulment of marriage. Dahil mayroon naman po tayo niya simbahan natin at maging sa legal. Yun po yun. Kasi gaya-gaya tayo mga bansa, gaya-gaya. Kasi halos lahat ng bansa na divorceahin ang mga anak. Hindi po sa Diyos yun, mga kapatid. Kaya hindi lahat ng pagkakaisa ay sa Diyos. Ang tunay na pagkakaisa, it is led by truth and goodness. Kaya sinasabi madalas ng ating servant leader, hindi lahat ng mabuti ay tama. Pero ang lahat ng tama ay mabuti. Ibig sabihin po niya inyong ganyang sagot, ibig sabihin, Brother Rex, tahit ka na, tapusin mo na, kaya hindi na kayo malakas pang sagot. Hindi po ba? Dahil hindi na malakas yung sagot niya kasi yung nasa, direct up, tama na, tapos na. Pangalawa na ako, isa na lang. Okay? So, tandaan niyo po yun, ano? Yung pagkakaisa na tunay, ito'y dahil sa kalooban ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ay naghahamig ng tunay na pagkakaisa. Una, ang tunay na pagkakaisa ay dahil sa udyok ng Espiritu Santo. Led by the Holy Spirit. Pangalawa, ang tunay na pagkakaisa ay founded in
truth and goodness. Katotohanan at mabubuting gawa. Because ang mabuting gawa ay ebidensya that you are truly saved. Yung mga itiligtas, hindi gumagawa ng mabuti yun. Pero yung sino gumagawa ng mabuti? Yung mga niligtas ni Kristo. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10. Dahil tayo niligtas ni Kristo, gumagawa tayo ng mabuti para makita tayo may ligtas. Pero kung hindi tayo gumagawa ng mabuti at mali ang ating ginagawa, ay hindi ka ligtas. Dahil ang tunay na ligtas ni Kristo, ang ginagawa ay tama at hindi na kayo magkukulong sa kwarto. And finally, yan, hindi na tayo kakanta ng finally yan. Finally, as Christian, bilang mga Kristiyano, Catholic, it means universal, pangkalahatan. Ang ating simbahan ay the universal church, ang simbahan pangkalahatan. Kaya kahit nakabukas ang pinto, hindi tayo nagsasarado ng pinto. May mga simbahan, tinatag ng tao, nakasarado yung pinto. Pag late ka na, bawal ka na pumasok. At may time card. Diba? Dahil kahit pangkalahatan, open, bukas, always welcoming people. At sulpo. Meron kong isang kwento bago ako matapos. Hindi ba, brother? Baka matagal yan, hindi ko muna na. Okay lang? Meron kong pupunta ko sila sa simbahan niya. Pagkatapos ko, na-late siya, hindi na po siya nakapasok. Sarado na. Ay pagdating po doon nung mag-asawa, sabi nung matandang na sa may pinto, anak, huwag na kayong magpili pumasok kasi na-late kayo. Huwag na kayong magpili. Kasi ako nga nandiyan yung pangalan ko sa harapan ng pinto, pero hindi nila ako pinapapasok. Diba? Ayaw na nagtagapin si Kristo ng Diyos. Ayaw na nagtagapin. Pero nandun yung pangalan, o di ba si Kristo. Kaya sabi ng mama, na matanda, yung pala si Kristo, mga anak, huwag na kayo magpilit pumasok pa dyan. Kasi, ako nga yung pangalan ko nandiyan eh. Ayaw naman nila akong papasukin. Purihin si Lord. Dito ka. Hindi para ka lahat. Hindi namimili. At hindi namimili. Kaya Catholic, universal, pangkalahatan. At ang katangian ng simbahan na itinatag ni Kristo ay one holy Catholic Apostolic Church. Okay, tayo. Nagkakaisa, banal, kasi ang may tayo o ang nagtatag ay banal dahil Diyos. One, nagkakaisa, holy, dahil ang nagtayo ay banal, Diyos. One holy Catholic, pangkalahatan. Apostolic, mula sa mga apostol na sila ay eyewitness. Sila lang yung nakakita kung sino si Kristo at kung ano ang ginawa ni Kristo. Yun ang pagkakaiba ng disciples sa apostol. Apostles, they were the eyewitness on the time. They were our representative. Sila yung representative natin doon. Kaya, kahit na wala tayo pa noon, may representative tayo. Sila ang mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, one holy Catholic Apostolic Church, Ecclesia, those who are called out. It means call, Ecclesia means out. So tayo mga binukod, pinawag at iniwalay para maging ahente ng tunay na pagkakaisa. Committed in true unity from the Lord Jesus Christ. So, tayo mga Kristiyano
ay itinalaga ang sarili para maging agent of true unity from the Lord Jesus Christ. Amen. Ano pang iniintay niyo? Tatayo na kayo? Tatayo na po kayo? Tumayo na po tayo? Mula po nang ako'y tawagin ni Lord, ang sarap kapag nagkakaisa sa pamilya. Diba? Kahit anong mangyari, hindi mo siya may pagpapalit. Kahit anong bagyo. Tingnan mo yung mga taong dumanas ng mga pagsubok. Kapag hindi matatag at hindi nagkakaisa, kung dumaan ang pandemic, nawala sila. Pero dahil sa pandemic ay nagkakaisa kay Kristo, nandyan pa rin kayo. Dahil di natin po pwede ipagpalit si Kristo sa anumang bagay dito sa mundo. Ideklara po natin. Let's declare that hindi natin may pagpapalit si Jesus sa anumang bagay sa mundo.
naging dahilan ng kanilang pagbibilang. At ngayon tumikilos siya. He is the same yesterday, today, and forever. He is all-knowing God. Alam niya kung anong aking problema. Alam niya kung anong aking suliranin. Alam niya kung may sakit tayo. Alam niya kung ano ang ating kailangan. At dumadaloy ang kanyang kapangyarihan sa atin. Sa mga kabataan ito, hindi niyo ang divine wisdom, karunungan, kaalaman, katalinuhan, upang kayo maging tagumpay sa inyong mga future sa buhay. It's by faith that you receive that gift from the Holy Spirit. And Lord, I pray in the name of Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Spirit, sinasaklawan ko, sinasawayan lahat ng sakit na nilamdaman. I refuse to say that God, the life of God, in Jesus Christ's name, in Jesus Christ's name, receive healing, receive healing, receive prayer, in Jesus' name. Receive it by faith in the name of Jesus. Father, cover us with your precious blood. Balutin mo kami lagi na walang dugo. Ilayo mo kami sa lahat ng kapahamakan. Ingatan mo kami at lagi mong patuwayan ang gabay naming Espiritu Banal at iyong Espiritu, at umaasa kami na ngayon kami ay mga tagumpay. Sabihin niyo, I am healed. Magaling na ako. Sabihin mo ngayon, I am strong. Malakas na ako. Sabihin mo ngayon, I am rich. Mayaman ako. Sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, itatagdag ng ating mga prayer request. At ating idalangin po, Diyos, na mga pag-ariyan, mas basa na mga prayer request na ito, mga panyo at sinanis, Biblia, wallet, bag, passport, at mga papeles. At tinagin namin, Panginoon, sa ito namin pinagkakatiwala. Sa iyo, walang imposible. Wala kang taong binibigo. Kaya kami sa iyo lamang umaasa. Diyos, inabig po namin ang iyong pagbabasbas, ang iyong blessing sa mga bagay na ito. At inabig po namin kami lahat ay answered prayer. Kasama po ibabalik pa kami mga handog at alay ng iyong pangakong siksik-libig at umahakaw. Kaya naman ngayon, Panginoon, kami nagpapasalamat na at umaawit ng pasalamat. Give thanks with a grateful heart of Jesus. At aming pinagkakaluyan. Handa na kayo tumanggap ng bonus. Tatlong bonus. Pinapaalaala sa Martes ay monthly workers formation sa AFED. At yung pangakoti namin mga Martes, ano po yun? Enhancement. At aming aayusin po yung ano doon kasi naghahanap po si Brother Mike ng mga attendees natin, bawat PHCC, every Tuesday. Kaya i-schedule po natin yung bawat ano tawag doon? Yung bawat pingalit natin sa kasama tawag. May tawag doon. Cluster. Bawat cluster, mga kapatid. At least man lang, pag Martes, may isang cluster na nandun. At pagdating ng isang buwan, kagaya sa Martes, sama-sama na. Para at least po, hindi tayo pag-isipan na ano. Alam nyo, ayaw kung mangyari yung dati ko na may nasuspending dito kasi nagpatawag, walang dumating ng natagapan. Natatandaan ko yun. Tapos akong pinalit. Okay. Pero nandiyan na uli yun. Okay. So, ito na yung bonus nyo. Kanina actually, dapat ako iakit sa Faith Mountain. Kaya kung gabi, ang lakas ng ulan.
Kaya saan na po ako akit sa Sunday? Akit po ako sa Sunday. Kasi pinapansin lang ng aking management kung ano kasi kung may mga bumubuho na lupa, ano at kaayos. Okay? Handa na kayo tumanggap? Salutin tayo lahat ng Panginoon kasi kunikidlat sa kabilang patuloy po Bulacan na meron tinamaang apat na magkapatid ng kidlat. Nawa po ay ingatan lagi ng Panginoon. Kaya yan tingnan niya so dapat po ay kung may magsusunod yung mga antik-antik kasi yung ay tinatamaan ng kidlat. Yung mga antik-antik baka kayo mayroon pa naman mga antik-antik yung mga tanso na nakasuot sa katawan. So kailang paginto, hindi yan tinatamaan ng kidlat paginto. Pero pag mga tanso, yung po delikado po yung mga tanso sa ating katawan. Pag may mga tanso, mga atingin. Okay? Magkana kayo. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito na po ako ng bonus nyo. Tanggapin nyo, sisigaw niya, thank you, Lord. Okay, ito na. Okay, natapos na po ang prayer meeting at ako po